everyone. Masaya ba tayo kung bakit nandito tayo? Amen. Para sa Panginoon. Yung iba na nadadyak mo sa daan, medyo dali-dalian ninyo para makapag-umpisa tayo na kasama. Magkasama, magpuri sa Panginoon. If you are 3 minutes late, next time, come 3 minutes before the service starts. Para hindi ka ma-late. Diba? Kasi gusto ng Panginoon, hindi tayo na-late. Kasi siya nga, yung time talaga siya eh. Yung time na nagpapala ang Panginoon sa atin. Samantalang tayo, parating late, huwag naman. At doon sa evening live, we pray na hindi lamang sa evening live kayo, kung hindi sama-sama tayo na magpupuri sa Panginoon dito sa lugar na ito, sa Hanabiin 55. Kaya, dadako na tayo sa ating first reading na panguna ni Sister Jen. Tulungan mo po kami
Dumako po tayo sa pangalawang pagbasa na makikita sa Mateo chapter 7 verses 15 to 23. Salitan po tayo. Verse 15, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na para bang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. 16, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18, ang bawat punong hindi mabuti ay ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. 20, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22, sabay-sabay po tayo. Ngunit kayo sa sinin sa kanila, hindi ko kayo ba nakikilala, lalo kayo sa akin kayo mga gumagawa ng kasamaan. Amen.
Diyos sa buhay natin. Amen? As we continue singing this song, mga pangako mo, Diyos, ay hindi mo kami pababayaan, ni hindi mo kami kakalimutan, Diyos. Hallelujah. Dahil ikaw ang Diyos. Hallelujah. Panginoon na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ilapit natin ang ating puso sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Patuloy natin itaas ating kamay sa ating Panginoon. Awitan natin siya ng buong puso. Hayaan natin na kumilos ang presence ng Lord sa bawat puso natin. Amen? Hallelujah. Just raise up your hands. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah.
Thank
Amen. Praise the Lord. Ready na po ba ang ating ibibigay sa ating Diyos? Amen. Pero bago po nun, magkakaroon po tayo ng konting, introduction. I-try nga po natin mag-inhale, mag-exhale. Ngayon po, gagawin po natin inhale, inhale, inhale. Di ba po nakakasuffocate? Amen po. Sabi po ng Job chapter 12 verse 7 to 10, sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Amen po ba? Tinuturuan po tayo ng Diyos na maging generous. Amen. Maging ang mga bagay na nilalang ng Diyos ay nagtuturo po sa atin ng kung paano po magbigay. Di ba po kagaya po ng exercise na ginawa po natin, kung tanggap tayo ng oxygen, nasusuffocate po tayo. Hindi tayo nagbibigay ng carbon dioxide. Nakikita po natin yung ecosystem ng mundo. Amen. Na tinuturuan tayo na dapat kung meron kang nakuha, meron ka dapat ibigay. Amen. Kaya po, sa Bible po, tinuturuan po tayong magbalik ng ating magbalik po ng ating mga offering sa Diyos, ng ating mga oras sa Diyos. Amen. Meron pong, kung kilala, sino po dito nakakakilala kay Chinky Tan? Financial advisor po siya, pinapanood po siya. Meron po siyang isang na-interview, spiritual financial din po siya. Nagtuturo po siya ng mga tithes, ng mga offering po. Tapos meron po siyang isang na-interview ng Christian din po na financial advisor din po. So, sabi po doon, ang tithes daw po, hindi daw po siya about sa number. Hindi daw po siya, kundi po about po siya sa testing of heart. Sa heart daw po siya. Kasi, tinitest po tayo ng Lord, di ba sabi po niya ganun, subukin niyo ako, testing po. Kasi daw po, sa pag-e-exam, bago ka makapasa, at may exam po yun. Yun din po yung buhay Kristiyano natin, may mga testing po tayong nararanasan. Amen. At napakaganda po ng interview na yun. At meron pa po siyang sinabi na yung greed daw po, yun daw po yung nagiging hadlang or yun po yung nagpapahirap sa tao, yung magiging greedy po natin. Last year po, nakikipagkompetensya po ako sa mga kasama ko sa part-time. Kasi syempre nakakaingit po, sila hanggang alas 12. So, ginagawa ko din po yun, napapagod po ako. Kagabi po, pinag-aralan namin sa prayer meeting, yung about po sa wisdom ni Solomon, na grabe po magpakapagod sa trabaho, pero iba makikinabang. Nilagi po sinasabi dito sa harapan, na tinuturuan tayo ng Lord na yung wisdom na nanggagaling po sa Kanya sa pag-handle po ng kayamanan natin, ng mga bagay na meron po tayo. At yung heart po natin ay binabago niya from greed po to generosity po. Amen. So yun po, dalhin po natin ang ating mga ito po. Amen. At meron po tayong special number si Adriel. Come forward, Adriel. Anak si Dodong. Salamat kayo dyan. Kaya kayo the best. Kaya kayo lang. Amen. Pang
bagay, Lord God, na pinagkakaloob mo po sa amin. Kalakasan po, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa surroundings po namin, Lord God, na nagbibigay po sa amin, Lord God, ng lakas po, Panginoon, Lord, para po makapagtrabaho dito sa Israel po, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa pag-open po ninyo ng aming heart po, Panginoon, Lord God, sa pagbibigay po, Panginoon, Lord God. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin po, Panginoon, Lord God. Alam ninyo ang laman ng aming mga puso po, Panginoon, Lord God. Lord, thank you po, Panginoon, sa mga salita, Lord God, na aming napapakinggan po, Panginoon, Lord God, sa tithes and offering po, Panginoon, Lord God, na tunay nga po, Lord God, na ito po ang susi po, Panginoon, Lord God, ng kasaganaan sa buhay po, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Itinataas po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pangalan po, Panginoon, sa church na ito, Lord God, at sa buhay po namin. Sa inyo pong pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. That's great. Lord, we thank you. Dahil kayo po ang aming good shepherd, we thank you dahil kayo palagi ang nag-lead sa amin, nag-guide sa amin. Kaya sa pagulong namin sa inyong pagkainan tonight, ay mausap kami. Mausap kayo sa aming mga puso. Kaya tayo maging, kaya yung mga isip namin ay maging sa inyong mga salita. Kaya yung Panginoon ang Holy Spirit ay malayong ito sa aming kalagitnaan. May dalang Lord ang Word of God sa aming mga puso at gamitin ito sa paglago spiritual upang makilala namin kayo ng lubusan at makilala namin ang Panginoong Jesus. So, even na ng higit araw-araw. Thank you, Lord, sa ito. We honor you and we worship you in Jesus' name. Tayo na magsabi na. Amen. Amen. The Word of God sa second service is first service na yun. Ngayon, ang topic natin, the Holy Spirit leads and guides. Ngayon, gusto ko i-differentiate ko ng pagkakaiba ng leading and guidance. Pagka sinabi natin lead, pagka sinabi natin lead or lead pastor, ang ibig sabihin ng lead ay siya ay nakuhuli o nauna? Nauna. Yung ibig sabihin ng lead, pagka the Holy Spirit leads, ibig sabihin, nauna siya, tapos tayo sumusunod. Yung bang binibigay niyo yung direction, pinapakita niyo yung daan, tapos sumusunod tayo. Yun ang ibig sabihin ng lead. Ano yung sabihin ng guidance? Ang guidance ay tabi tayo. So ito ang Holy Spirit, siya yung paraclete, ginaguide ka niya. Not necessarily na nauuna siya, not necessarily na nakasunod siya. Sinasabi niya kung saan pumunta. Makikita niyo ba yung difference? Magkaiba ba o parehas lang? Magkaiba. Ang leading ay siya ang nangunguna. Tayo ang susunod. Ang guidance, pagkatabi tayo, sinasabi niya sa'yo kung anong gagawin. Hindi siya naunahan, hindi siya nasa likuran. Sinasabi niya, punta ka doon, punta ka dito, punta ka dito, huwag mo ito. Guidance. Kaya ang Holy Spirit ay mayroong dalawang function. Siya ay leader, lead, tapos nag-guide din siya. Kuminsan siya ang naumuna, kuminsan siya yung katabi mo. Hindi kanya pinapangunahan, kundi ginag-guide kanya lang doon sa ginagawa. Ngayon, dito sa Acts chapter 8, gusto kong talakayin yung mga bagay na may mga tao kasi dito na kailangan natin ito. Una, si Saulo ay nag-umpisa i-persecute ang church. Acts chapter 8, di ba? Ang mga gawa ng Holy Spirit, chapter 8. Una, si Apostol Pablo, hindi pa siya apostol noon, siya ay part of the secondary, ay nag-agree siya sa kamatayan ni si Stephen. Namatay si Stephen, pero siya yung pinaghawak nila ng kanilang mga clothes. Yung mga damit-damit nila para hindi maduguan, kapag binabato si Esteban, ay binigay nila kay Pablo. Tapos si Pablo, pagkatapos na, nagsimula siyang pumunta sa mga churches, tapos kinukuha nila sa mga hindi churches, wala pa mga churches. Anong pinapunta niya? Mga synagogue. Pinupunta niya mga
sinagot, tapos sinihila niya yung mga nananampalataya kay Jesus Christ, at sinasaktan niya sila at pinapakulong. Dahil meron siyang authority from the Sanhedrin na parusahan yung mga naniniwala kay Jesus. Ngayon, tanong, yung mga naniniwala kay Jesus ba na yun ay mga Jewish o Gentile? Jewish. Obviously, pag wala pang church at synagogue at pumapasok sa loob doon, ibig sabihin ng inuhakat ng mga Hudyo. Noong unang panahon ng local, ng panahon ng church sa Jerusalem, ang member ng church noon ay mga Jewish. Hindi ba open ang gospel sa mga Gentile? Tanong, may mga Gentile ba sa Jerusalem sa panahon noon o wala? Meron. Mula noon hanggang ngayon, ang Israel maraming Gentile. Hindi na wala ng Gentile. Kahit na nung panahon na, mas lalo na nung sila ay na-disperse. Diba? Nung dinala ang Diyos si Abraham dito, dumating si Abraham dito, Jewish na ba nakatira? Siya pa naman Jewish, di ba? Kung ang pag-trace natin ng Judaism ay galing sa tribe of Judah, wala pang Jewish. Noong panahon ni Abraham, si Abraham ay hindi pa rin Jew. Gusto ko bakit sabi ng hindi Jew si Abraham? Dahil pag ang pinagbabasihan natin ng Jews ay tribe of Judah, wala kang tribe of Judah ng panahon ni Abraham. Pastor, bakit sinasabi ng walang tribe of Judah sa panahon ni Abraham? Abraham, Isaac, Jacob, Judah. Ibig sabihin, wala pa ng panahon ni Abraham at panahon ni Isaac, panahon ni Jacob, at pinanganak na si Judah. Dahil ang tatay ni Judah ay si Jacob. Iba ito siya mga 12 anak. Ngayon, ang sabi natin, ang Jewish, kaya nga Jewish, ay galing sa Judah. Praise. Sa panahon ni Abraham, Isaac, at Jacob, wala pang Jewish race. Nagkaroon na ng Jewish race nung nagkaroon ng 12 tribes of Israel. Sa 12 tribes, hindi lahat, dahil gusto natin i-qualify, ang Jewish ay galing sa tribe of Judah. Ngayon, sa panahon natin ngayon, kahit anong tribe, basta Hudyo na nasa Israel, ang tawag natin ay Jewish. Not necessarily, hindi na natin tinatawag kayo kung sino yung Judah, o ikaw ba ay Asher ka ba, ikaw ba ay Benjamin. Minsan, tawag natin sa kanila lahat ay Jewish. Pero I'd like to share dito yung my difference, hindi lahat sa kanila ay from the tribe of Judah. Meron lang, no? Ito, hindi nyo puti. Ang lahat ng apelyido ng Cohen from the tribe of Cohen. Anong tribe of Cohen? Levi. Levites. Hindi sila hindi sila mga tribe of Judah. Kaya ito, nung namatay si lolo ko, isa sa mga pinagawa ni Rabbi, yung in-law ni Rabbi Shalom, ay ilagay yung Cohen, yung letter C, Cohen. Na doon sa building namin, dapat walang pupunta na galing tribe of Levi. Yung sila lahat, Judah, yung Cohen. Bakit bawal? Lahat ng mga Cohen, pag may namatay, hindi lang lalapit sa mga patay. Kaya nilagyan ng mga Cohen, yung mga Cohen, dahil may patay sa building na ito, huwag kayong pupunta. Dahil madidefine kayo as mga tribe of Levites o tribe of Levi. Mga Kohanim, hindi pwedeng pumunta sa building namin dahil patay si Opa. Ngayon, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ang mga Jewish na
pinipersecute ni Pablo, mga nananampalataya, pinipersecute ni Pablo, ni Saulo, ay mga Jewish. Pag sinabi natin Jewish, hindi na natin dinidistinguish kung anong tribe sila. Di ba? Kasi ngayon, lahat ay Jewish, pero not necessarily galing sila sa tribe ng Judah. Dapat nagtawagan natin Jewish ay mga tribe of Judah. Pero ngayon, in general, lahat ng mundo galing sa North, East, West, and South ay, ang tawag natin in general ay Jewish. So, isa na pag-iiba natin, no? Kahit na yung mga Jewish na nasa Amerika, ang tawag sa natin sa kanila, mga Israeli. Not necessarily, no? Ang mga Jewish na nasa Amerika, ang tawag natin sa kanila ay American Jews. Di ba? Ito yung mga Hudyo na dito sa Jerusalem, pineapple Jews. Religious Jews. Pero din, ito yung magkakaiba, no? Kung nasaan sila, nasaan yung mga Israeli Jews? Nandito sa Israel. Kunwari yung mga Hudyo na nasa Iran, ang tawag natin sa kanila? Iranian Jews. Pag nasa Pilipinas, Bangko Jews. Hindi, baka ina-identify natin sila according to their place. Kung nasaan yung mga Hudyo, that's where they identify them. Kaya, tanda namin yan na ang unang tao natin ay si Saul na nag-persecute. Tapos ang pangalawa na gusto kong i-highlight sa chapter 8 ay si Felipe. Kilala niyo ba si Philip? Si Philip at si Esteban ay magkabarkada dahil sila ay part ng 7 na pinili ng Jerusalem Church at sinabit nila yung 7 pangalan na yun kanino sa mga apostol. Yung mga apostol, inanood nila yung 7 deacons, ang tawag natin sa Greek ay diakonos. Ang dalawa doon, ang pangalan ay Stephen at Philip. Kaya si Stephen, ang unang preacher, diba? Dati siya ay server of tables, o tawag natin diakono. Ano yung sabihin ng diakono? Servants, diba? Nagsiserve. Sino mga servants dito? Kung ikaw ay kakain ka lang at aalis, hindi ka servant. Ikaw ay amo. Kaya dito, nagpupulan kami ng basura, nagtatapon kami ng mga microphone, nagsistero ka, nagluluto kami, nagtatapon kami ng mga pinagkainan sa basurahan, di ba? Pero kung ikaw kakain ka lang, aalis ka na, ikaw ay Lord. Pero kami lahat na may ginagawa ka, at least nag-ayos ng upuan, nagpapatay ng aircon, nagsusus ng aircon. Ang tawag sa iyo ay servant o diakono. Diakono. Ibig sabihin, deacons ay yung nagtatrabaho sa church. And not necessarily na opisina yun. It's not an office. Diakono is a function. Katulad ng pastor, ang pastor ay hindi position. A pastor is a function. Ibig sabihin, bakit ako ang pastor? Dahil ako yung nag-preach every week. Amen. Pag ako ang pastor ay palaging hindi ako nakikita yun dito. Bula ako pastor yan, no? Binibigyan ng lang, hindi naman nag-preach. Hindi ko yun, no? Ang dapat na preacher, pastor, ay nag-preach every week. So, totoo yan. Ayan, binibigyan ko ng opportunity sa pastor. Meron di pastor Glo. Para kung tamatay ako, meron susunod na pastor. Huwag naman yung ako na palagi, tapos hindi na-develop yung mga next in line ng mga preacher. Maliwanag ba? Kaya binibigyan ko sila. Pero, ang main trabaho ko ay mag-preach. Yun ang tawag sa akin ng Diyos. Hindi ko ibibigay ito kahit kanino. Dahil kung magbibigay ito kahit kanino, yun na yung pastor na susunod. Maliwanag ba? Kung umalis yung Pastor Pearly at binigay niya sa akin yung pagpapastor, ibig sabihin, ang main trabaho mo ay prayer,
mag-preach. Huwag mo kakalimutan. Kalimutan mo na lahat. Huwag mo kakalimutan ang prayer at preaching. Yan ang main ministry mo. Kaya hindi tayo lahat tinawag o may function na maging pastor. Magulo yun. Kunwari sabi ni Ben, pastor, nag-aaral naman ako sa WSM, pwede din ako pastor. Pag inahamon niya ako, sabihin ko, maupo ka, Ben. Bakit? Pautuloy ko si Ben, hindi dahil gusto ko yung pwesto ko, magulo pag may dalawang nag-aaway na nag-preach. Alam ba yun? Dapat isa lang. Diba? Hindi yung Pastor Alan, parito, kung nasaan na pumunta, hindi nag-preach, no? Dapat yung pastor, palaging may laman. Magbabasa ng Bible, nakikinig ng Bible, palaging puro Bible ang utak mo. Kahit wala ka ng utak, puro Bible lang. Kasi hindi yung trabaho mo. Imagine pag wala kang alam, tapos mag-preach ka, hindi ka makapag-preach na walang outline. Bakit? Walang naman. Kaya, first ang trabaho, mag-aral ng Word of God, mag-pray, tapos mag-preach. So, bakit mag-preach? Para masanay ka na nagsasalita sa harapan. Dahil kung minsan, nakakatakot mo, no? Hindi ko alam na sa rin ko kung may naranasan mo din matakot. Siyempre. Ako hindi natatakot. Gusto bakit? Since 2006, dito na ako nag-preach Since 2006, ilang sermon na na-upload sa YouTube, mga kapatid, walang nanonood. Ang dami na. Type nyo, mga kapatid, PTR, Alan Peralta sa YouTube, ang dami na kung sermon ko. Dami na. Lalo kay Manong Eds, dun sa kanyang YouTube channel, dahil siya masipag mag-type ng pangalan. Pero ang dami kong ang dami kong YouTube account. Lahat ng sermon, yung service natin, naka-upload lahat sa YouTube. Ibig sabihin, since 2006, when I was going to New York para mag-start ang video, I have been preaching by myself. At ang dami yung sermon ko, minsan di ko lang bilang. Kung isa kasi, mas lalo nang nag-2 services na tayo, first and second, di ba? Hindi lang first, di ba? Ngayon, medyo okay po ngayon. Dahil pagkatapos ko sa first service, sa second service, nakikinig na ako kay Pastor Maglo, di ba? Okay ngayon. Pero kung sa madalas, dalawang magkasunod ng week, apat na sermon. Kaya mo yun? Ngayon, kaya mo yun? Lead ka, pinag-guide ka ng Holy Spirit, at saka marami kang nilalagay sa utak mo at sa heart mo. Pero pag ang nilalagay mo lang ang mga Facebook reel at walang naman utak mo, wala ka nila i-preach. Kaya kung ito ay submit this to you humbly. Pag-preachin mo ako right away, ikaw mag-preach, hindi ako nakaprepare, I can preach. Bakit mo kayong i-preach? Dami ng sermon na nasa utak ko. Yun ang advantage na palagi ng preach. Ang dami mo ng sermon na nasa utak, hindi ka na yung parang, sandali lang. Ano mo na, pag-aaral mo na po. I'm not ready. Sinanay kami, Pastor Inday, sa church na tinanggaling ko, hindi sa Mina, sa God Grace Fellowship. Ina-assign ka ng pastor ng biglaan. Si Pastor Hermie, kung saan, doon nag-away sila ng asawa niya, ayaw niya mag-preach. Pastor Alan, walang asawa, walang kaawa. Maganda na advice yan. Kasi kung minsan, pag may kaaway ka, hindi mo mag-preach. Kasi syempre, hindi ko pa nakapagpatawa, hindi ko pa malinis yung heart mo. Pag kinakawa ng Pastor Hermie, Alan, mag-preach ka. Sabi ko, Amen. Pastor, bakit amen? Sabi ko, dahil alam ko, si Pastor Hermie, nag-a-assign ng impromptu. Kaya naka-ready ako palagi ng outline. Saturday night, bago kami papasok, bago kami mag-church, meron na akong outline kaagad. Hindi lang sa utak ko, wala akong papel. Sinanay ko sa rin mo lang papel. Nasa puso ko na yung i-preach ko. Alam ko na yung i-preach ko. Kaya pag sinabi ko
Pastor Hermie, Alan, ikaw mag-preach. Hindi ko sinabi ng Pastor. Hindi ako ready. Hindi niyo sinabi. Sabi ko, yes, Pastor. Alam ko, nag-aaway kayo. alam ko na yung status ko. Na hindi ko kaya gawin kahit kanino yun dito sa atin, kahit kay Pastor Lord o kay Pastor Melody. Hindi ko din yung gagawin. Dahil, hindi ko na sila nasabihan o na-train na dapat ready ka. Dahil pag hindi ako, ikaw mag-reach. Hindi. As much as possible, pag ako'y nandito, kung saan nga ako'y nasa hospital, dahil ilang beses ako nasa hospital, wala ako sa church. Kung nasa isip ko, dapat ako nag-preach doon. Imagine, nasa hospital na ako, isip ko pa rin ako. Pero, pinapanood ko yung service, especially yung preaching. Na pinapanood ko sa Pastor Melody o sa Pastor Glo, especially, okay naman yung pag-lead at ni Pastor Inday sa praise and worship. Pero, hindi yun ang aking main. Ang inisip ko, ano kaya yung word tonight? Kamusta kaya yung word tonight? Dahil yung ang main na trabaho ko. Unang natin ay si Apostol Pablo. Tapos pangalawa ay si Philip. Philip at si Stephen. Si Philip ay preacher. Dati siyang diakono. Dati siyang servant. Ngayon, naging preacher na. At ito, kanina siya namaharal, sabi ng Acts chapter 8, ang pinapangalaman niya, mga taga-Samaritan. Samaria. Anong pangalan ng mga tao sa Samaria? Samarita. Sa Hebrew, tandaan niyo, sabihin mo sa katibong, Shomronim. O diba, lagi, Shomronim. Sabihin mo sa kabila, Shomronim. Ang ibig sabihin niyan, Samaritan. Kaya ang mga Samaritan ay may unang nang nag-preach sa kanila. Sino ang unang nag-preach sa kanila? Ha? Jesus. Yung babae, Ginamit ni Jesus. Berta. ang unang nag-preach sa kanila ay yung babae Namit ni Jesus. Yung nag-iigib, nagigibla. nagkatanghaliang tapat. Sila rin ang teacher niya. Diba sabi ni Jesus, bigyan mo nga ako ng tubig. Sabi niya, walang budyo kayo? Ako ay Samaritano? Bakit kayo hinahin niya ng tubig sa akin? Kaya dahil walang pagkakaugnayan yung mga budyo at Samaritan. Ngayon, ang una nag-preach sa kanila ay si Samaritan woman. Pangalawa si Jesus. Pangatlo ay si Philip. Pero, kaiba, sa panahon ni Philip, na nag-preach na siya sa Samaria, sa Shomron, meron ng signs and wonder. Sa panahon ni woman, yung Samaritan woman wala, sa panahon ni Jesus wala, sa panahon ni Philip, may signs, lumalayos yung mga masamang spirito, yung may gumagaling, may mga humala. Diba? Tapos ang pagkasabi ng Book of Acts, may joy! May joy. Unang natin ay si Saulo, tapos pangalawa ay mga si Philip, tapos pinakalanan niya mga Samaritano, tapos may pang-apat, si Simon. Sabihin niya nga, Simon. Ang tawag ko sa kanya ay Simon Bar Jesus. Simon Bar Jesus. Or sa Hebrew, Shimon Ben Yeshua. Simon Bar Jesus. Ngayon, si Simon ay isang salamangkero. Ano ibig sabihin ng salamangkero, Brother Ben? Magician. Alam niyo ba na ang magician ay hindi. Trick. Pabilisan ng kamay, Alam niyo ba yung mga magic na napapanood natin? Pagka binagalan nila yung camera, makuhuli yung trick nila, di ba?
na nakatago lang pala, nakasiksit ka. Mga magician. Kaya lang, ang galing-galing niya sa magic, yung slay of hand, ang tawag ko niyan eh. Yung, alam mo yung slay of hand, yung mabilis yung kamay. Diba? Yung kunwari, meron tayo dito, pagkakilos niya, nandito na kaagad. Hindi mo nakita na naitako niya pala. Intindihan mo ba, brother? Yung mabilis yung pagkilos na, alam mo, akala mo, yung akurot nandito, nalipat na niya dito, hindi mo alam. Tawag ko dyan, slay of hand, magician. Minamagic ka niya, yung parang ang paningin mo, dinidistract niya para akala mo, nandito yung barya, yung kung nalipat na niya sa kabila. Kaya niyo yan? Kaya. Sobrang bagal ko ito. Lumipad na yung sipon ko, hindi pa ako nakakalawas ng tissue. Mali. Yung mga magician, mabilis. Mabilis na. Ayan. Itong si Simon, nung makita niya si Philip na nag-preach, sa mga himala, siya ay nanampalataya. Ay nagpa-bautismo. Kaya lang, kagabi, sabi ni Sister Melissa, Pastor, may gusto mong magpabaptize. At tanong din itong isa, Sister, yun ba yung bakla? Ay, hindi siya American. Pero parang yun nga, Pero sabi ko, sige, pagtulugap sa Lord, test natin. Kasi nasa isip ko, maganda yung kapagtanim, sabihin natin, hindi talaga nag-repent. Pero kahit na yung mga New Testament, sina Pedro, sina Philip, hindi nila sinabi natin ko lang, school burgers ka muna, bago pa ako. Bago ka na. Isang nila, naniniwala ka ba na si Jesus, Panginoon, opo, parte na lang. Parang gano'n na, yung pagkilala siya na, tulog ka na sa tubig, Hindi, bakit siya na, parang automatic. At in one way, maganda yun, dahil parang alam niya na, kaagad? O sabi mo, nananampalataya ka. Gusto mong sumunod? Oo. Dahil sumunod ka kaagad sa baptism. Parang yun kaagad ang first step nila sa rento. Wala nang school workers, Wala nang 6 months na klase. Walang sabi na, teka lang, sagutin mo muna yung kasunod dyan. 1 to 19. Wala nang ganun, basta dahil, kaagad! Kung nananampalataya ka, kaya pwede na talaga. Kahit na, naalis sa tubig, nagbubulungan ng mga apostol, ano yun? Sige na. Gusto kaya na natin yung Lord, sa Lord ng Lord na bahala. Kaya, ito din, pinag-tize din nila si Simon. Dahil ang tanong nila, nananampalataya ka. Opo, hindi pinag-tize siya. Ang problema, si Simon, naniwala lang siya dahil nakita niya yung mga himala. Tapos, nung marinig ni na Pedro at Juan na si Philip ay maraming nabuborn na rin sa Samaria at may mga himala doon, ang ginawa ng dalawang apostol na ito, apostol si Pedro at Juan, galing, taga-saan sila? Anong part sila ng Israel? Galilee. Samaria. Sila ang apostle ng church Nasaan ang church? Jerusalem. Umalis na sila sa Galilee. Of course sila Galilee. Pero dito na sila ngayon nakatira dahil sila ang mga leaders ng church. Diba? Si Peter, James, and John. Silang tatlo. Ngayon, yung dalawa, si Peter and John, pumunta sila sa Samaria. Ngayon, ang trabaho ng dalawang apostol, sila yung tagalihans para mag-speaking in tongues yung mga tao. Si Philip, naglalay hands para sa healing and miracles. Pero si Apostol Pedro at Juan, naglalay hands para mabaptize yung mga tao ng Holy Spirit. Maliwanag ba? Amen. Ibig sabihin, kahit naglalay hands si Philip, hindi siya ang tinawag ng Diyos para mag-minister ng Holy Spirit. Kaya kailangan niya ang tulong ng mga apostol. Maliwanag ba?
men of God sa Book of Acts. Hindi sila nag-overlap. Hindi tinatrabaho ni Philip yung trabaho ng mga apostol. Kunwari may mga new believers sa Samaritan, sabi na, Philip, gusto din namin pag-baptize ng Holy Spirit. Pag-pray mo kami. Sabi niya, teka lang, ito yung trabaho. Hintayin natin sila si Peter and John, silang dalawa ang mag-pray sa inyo para kayo mag-baptize. Manilalag ba? Kasi hindi kinukuha ni Philip yung trabaho ng mga apostol. Merong distinct na naman yung job description. Kaya kunwari si Kuya Edison ay taga-camera, hindi ko kukunin yung taga-camera. Ibig yan. Pagka walang camera, ang tatawag ko, Manugis, tulog ka ba? Bakit bakit walang camera? Gusto ko, nakakamera yung kambo ko. Kaya ako yung nag-preach. Kasi may mga nanonood din sa service natin. Diba? Hindi naman lang tayo lang. Minsan hindi sila naglalakay. Pero sabi nila, ano privilege ka na ngayon? Diyan ko, paano nila alam? Kasi alam nila, ako nagkasakit, kala nila, ako nasa hospital pa. Kaya nag-privilege na ako. Sabi ko, ibig sabihin, pinapala din tayo. Kaya minsan paminsan manawins, iikot mo din yung camera para makita yung mga sarap pag may kumakain. Dito na tayo. Ang last na pinuntahan ni Philip ay yung Ethiopian eunuch. Yung Ethiopian eunuch ay siya. Tinawag sa kanya parang itong mga eunuch na ito ay nag-isang itlog. Kapon. Dahil kailangan silang alisan dahil ang mga pinagsuservahan nila ay mga reyna, sekretarya na babae, hindi na dapat hindi sila maiinlove o makikipag-tali sa reyna o sa prinsesa. Dapat wala silang kakayahan, wala silang desire. Kaya inaalis yun sa pagkakapon. Sorry sa word. Kaya eunuch. Yung sabihin ng eunuch, wala silang kakayahan o wala silang desire na pagsiting. Sila yung mga pinagkakatiwalaan ng Potiphar, ng mga hari, dahil wala na sila, hindi sila magtataksin. Diba? Hindi katulad ni Joseph. Si Joseph, doon sa Egypt, hindi siya kapon, hindi siya eunuch. Kaya nung nilalapitan siya ng asawa ng Potiphar, pwede ba siyang matukso? Hindi. Pwede. Kaya nung ginawa ni Joseph, tumakbo siya, no? Kaya ang awit natin doon, hindi run, Samson run, no? Run, Joseph run, di ba? Si Joseph ang kailangan tumakbo. Dahil meron na din siya, hindi siya kapon, hindi siya eunuch. Ngayon, siya ay itong Egyptian eunuch ay God-fearer. Na-share ko na sa inyo kung ano rin sabihin ng God-fearer. Tinatapos na dito ng WISL, nung graduate na katulad ko. 1, 2, 3, may mga graduate na dito, kayo graduate. Anong ibig sabihin ng God-fearer ulit? Sino nakakaalam kung anong ibig sabihin ng pagka sinabi natin sa bagong tipan na God-fearer? Sara, alam mo kung ano ibig sabihin ng God-fearer? Alam mo pa ba yung WISL? Masarap ba na? At Jeanette, graduate ka, di ba? Ano ibig sabihin ng God-fearer? Mother of Jesus. God-fearer? Ang God-fearer mga kapatid, yung sinasabi natin may takot sa Diyos. Yung God-fearers, sila yung mga hintil na isang step na lang, magiging Hudyo na sila. Hintil sila, pero interesado sila sa Jewish religion. Ang tawag sa kanila ay God-fearer. God-fearer. God-fearer, not God-fearer. God-fearer. Ang tawag na sa kanila, may tawag sa Diyos. Pero sa totoo lang, sila ay mga hintil
galing siya sa, galing siya sa Africa, dito sa baba ng Egypt, tapos pumunta siya ng Jerusalem para sumamba sa temple. Bakit? Naniniwala siya sa Diyos ng Israel, sa Jewish religion. Isang step na lang, magiging Jewish na siya. In this case, kunwari, itsura nyo na, anong kailangan niya gawin? Pagpapatuloy na lang siya, Jewish na siya. Ibig sabihin, nakapag-convert na siya ng 4 na taon, nag-aral na siya ng Judaism, tuloy na lang. Kailangan di ba? Pag ikaw magpapa-Jewish, kailangan may blood na doon sa circumcision, yung breed. Kaya pag kayo, kunwari, si Manang Medicine ay magpapa-convert, dapat may ceremonial na pagduduguin din yung kanyang para matawag siyang Jewish. Diba? Yan si isang step na lang, magiging Jewish na siya. Pero nung galing siya sa, hindi sinabi ng Bible kung anong peace. Galing siya ng pauwi na siya, punta siya ang Asdod, sa Akko, hindi ko alam kung saan dahil doon ang daan nila, sa Asa. Kung dito sa Jerusalem, ang pinanggalingan niya, naka-carry siya, papunta hanggang sa pababa ng Egypt, papunta ng Africa, Ethiopia. Pababa. Kaya tama, Kasaraglo, nasa Gaza, doon ang daan nila, pababa. Ngayon, habang nanagaral itong si Philip, sabi ng Holy Spirit kay Philip, sabayan mo yun. Sabayan mo yung karwahe. Di sinabayan niya. Nung sinasabayan niya, siguro hindi pa galing mabilis, Sinasabayan niya, dahil nagbabasay, hindi pwede mag-praise. Nagbabasay yung Jubilee saan nakita niya kung anong binabasa niya, Alam mo ba kung Paulo ba ng binabasa? Sabi ng paano kung malalaman? Kung walang papaliwanag, teka lang, anong tinutukoy niya dito? Sinong tinutukoy niya dito? Sarili niya o ibang tao? Kaya may tanong ka agad yung Kaya sabi ng teka, sumakay siya sa karwahe ni Yuno. Diba? Kasi, kaya pinalawanag ni Filipe. Dito na tayo mag-end. Kaya pamasahin na natin yung verse sabay-sabay. Ito na. Sagot naman ito. Ano manawaan? Kung kayo magpapaliwanag sa akin. At si Filipe ay kanyang nanayayaman sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang makapit ng kasulatan. Binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupa dinadala sa katayan. Sino yun? Jesus. Diba? Ibig sabihin, ang dinabasa ni Yuno ay yung sulat ni Isaias na siya ay parang katulad ng isang tupa na dadalhin sa kamatayan. Namasin niyo ba? Kaya sa Philip, pinaliwanag niya yung mabuting balita kay Yuno. Kaya ngayon, nung natanggap na niya, si Yuno, sige, hindi naman nakasulit sa bukuhan sa tinatanggap niya. Nung nagdadaan sila doon sa tapos nila sa Akas, nakita niya, nasa may Nile River na sila. Sabi niya, may tubig dito, pwede ba akong i-baptize? Napansin niyo yung yung katuruan ng mga alagad doon. Ito pagkatanggap, hindi na nila, tinabantay yung mga alagad, Naniniwala ka ba? Opo. Diretso na, Baptize. Diba? Siguro, pag may katong pa, paalis mo na yung katong, ayaw ko nung tinabantay. Kunwari, kung buhay pa rin, kung siga, hindi ko siguro, ito mo nag-depend ka na. Baka nag-iisip pa ako, Pero ang mga alagad, si Ethiopian yun, gusto niyang maging good job. Hindi niya gustong maging Pilipi. Si
Si Felipe ay Messianic Jew. Ibig sabihin, Jewish siya na nananampalataya kay Jesus Christ. Pero, ang sabi niya, nung makita niya yung tubig, pwede na ba akong babaptay? Sa ibang salin kasi hindi naman sa lahat ng salin ng bago. Ang sa pagpipilit, kung ikaw'y nananampalataya, ibabaptize kita. To cut the story short, nabaptize ba o hindi? Anong nangyari kay Felipe nung pagkabaptize na kayo niyo, no? Ano ba sana? Nilipat siya ng Diyos sa ibang lugar. Nawala ka siya. Matakot yun, ano? Diba? Nagbabaptize ka tapos ano ba sabi, nawala ka, ano? Hindi, I hope na ahon na niya. Yung nabuktas. Sabi mo multo. Wala. Ano ang ibig sabihin? Kasi gusto kong mag-end dito. Nabaptize you know, you know, tapos nabaptize din si Simon. Ayon sa kasaysayan, si Jupen Yuno ay nagdala ng mabuting balita sa Ethiopia. Amen. Ito dahil wala na ng surpabasa. Ayon sa kasaysayan, kasi ang meron mga church history, mahirap na sa akin, kailangan mag-aaral kayo church history. Sa church history, si Simon, nagpap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 agp
si Peter and John na bigyan din ako ng power na pag mag-lay hands ako, tatanggap din ng Holy Spirit yung mga nililay hands ko. Sabi ni Peter, kailangan mo mag-repent. Kasi akala mo, yung gift of God ay mabibili mo sa pamamagitan ng salapi. Diba? Yung mga Katoliko nabibili, no? Pero sina Pedro, hindi. Diba? Kaya maraming buhaya doon. Pero sina Pedro, hindi nabibili. Kaya alam mo ang tawag natin sa pagbibili, yung pagbibenta ng yung mga kandila o yung mga services? Simony. Narinig na yung word na simony? Simony. Pagka yung mga kandila na binibenta o yung... Kaya ayaw ko nun kaya minsan nagagalit ako sa mga pastor na may lang papadedicate tapos yung papabayad o magpapakasal ng papabayad. Kaya libre mong natanggap, libre mo na. Libre, nagagalit ako sa mga pastor na mayroon charge. So, wala na kayong pinagkaiwan dun sa pinanggalingan ko. Di ba? Magpapadasal ng patay, may bayad. Magpapakasal, may bayad. Lahat may bayad. Di ba? Hindi dapat, Dapat pag ikaw yung man of God, pag hiningi kang gawin ito, gawin mo lang ito sa puso mo, huwag ka magbibigay ng envelope. Bakit mo nag-i-email? Kung may magbigay ng login, amen! Di ba? Pero huwag ka magbibigay ng envelope. Na parang ibig mong sabihin, Basta bakit? Ang sabi ni Jesus, freely you have received, freely you give. Sabi niya, pag ministry, pag binigay mo, walang bayan. Huwag yung papabayan, hindi pwede yun. Yung kakasal, bayan, dedicate, bibinyang bayan. Tapos yung mga, di ba, sa atin naman, wala naman yung pinagpipray ng patay, no? Bimisahan mo yung patay, may bayan. Ano yun, ang tawag natin dyan ay simony. Ano yung sabihin ng simony? Nagbabayad. Ito, ayon sa kasaysayan, kung si Juven Yunong ay nagdala ng mabuting balita na nagkaroon ng churches sa Ethiopia dahil sa kanya, si Simon, mga kapatid, ay nag-backslide at hindi nagpatuloy sa ibang saan siya bumalik? Ha? Sa magic. Ibig sabihin, yung sabi niya siya nagsisisi at sabi niya nagpawagtay ay hindi. Kasi meron to lang gano'n. Meron. Pero
mga disciples, si Philip, hindi sila sinabi na pupunta ka ng Pedro, bahala ka sa buhay mo. Hindi! Winabingan pa nga siya ng Pedro, magsisi ka. Dahil nakita ko, puno-puno ng kapaikan ang puso mo at hindi ka tunay na sumusunod sa Diyos. Pero hindi siya nakinig. Pero meron siya, ang request niya, ang request niya, ipalalaman niyo ako na huwag mangyari yung sinasabi niyo sa akin. Pero sa totoo lang, nag-request siya, pero ang heart niya hindi talaga nagbago. Ibig sabihin, dahil sinasabi si Jesus Christ ganito. Meron siya dalawang parabel. Para dalawa o parabol? Meron siya dalawang parabel. Tama talaga Bisaya yung parabol. Tama po talaga. Hindi parabel. Ang pangit naman pag nasabi niyo Bible, di ba? Bible? Bible ba yan? Di ba yung Bible? Bible, tama ang mga Bisaya. Bol naman. May call. Tama na. Wala ako Bisaya. Ito, si Jesus meron siyang dalawang talinghaga. Yung unang talinghaga, sabi niya, meron talim ng puno. Tapos sabi ng may-ari, sabi ng nangangalaga, Panginoon, hindi mo namunga. Pwede bang tuloy na lang ito, dahil occupy lang siya ng space, paano lang ito, gulo lang. Sabi ng sabi ng may-ari, tuloy niya. Sabi ng servant, hindi ko na alam kung sino, Ang sabi ay, hayaan yung bigyan nyo ko na isang taon, lagyan ng mataba, di ba? At i-cultivate, at tignan natin, pag namunga, praise God, hindi ulit, binigyan ng chance yung punong kahoy na namunga. Ito. Pero kaya ng parable na sabi ni Jesus, ang karya ng Diyos ay parang yung mga isda. Diba? Na kuhuli ng mga isda, yung mga buhay, titipunin, yung mga bulok ay natapon. Wala na lang. Tapos natin parang ni Jesus, tatlo pala, na nagtanim siya ng palay. Di palay. Ngayon, yung kaaway, nagtanim din ng dawag, nagtanim ng mga damo. Kaya sabay na nauusbog yung dawag, saka yung wheat. Kaya sabi ng mga servant, Lord, anong gusto niyo? Alisin namin yung mga dawag? Sabi ng may-ari, wow. Baka on the process na inuugot niyo yung mga dawag, maganda mo, ay mahugot niyo din yung dahil magkamukhang magkamukha, no? Baka mahugot niyo din yung mga wheat. Hayaan niyo na lang. Sa katapusan, aanihin lahat, dalhin yung mga wheat sa barn, tsaka yung mga damo ay dadalhin sa susunod. Ibig sabihin, sa church, hindi ka nag-judge ang Diyos. Binibigyan niya po tayo ng chance. Amen! Amen! Baka kung sakali, maintindihan mo ang gospel sa preaching na ito. O baka kung sakali, sa preaching ni Pastor Aglo ka maniniwala. Yung book na digulan na preaching, no? O baka kay Pastor, meron di ka na maintindihan mo yung gospel. Ibig sabihin, pinagaling ng Diyos yung kanyang mga prospect, pero ang judgment, hindi pa ngayon. Yung bunga ay titignan sa katapusan. Kaya hindi trabaho ng pastor, o hindi ka trabaho ng mentor, o hindi trabaho ng leader na yung tapong yan. O punta mo sa langit yung tapong yan. Ako nari si Brother Ben, ito. Ba ikaw? Di ba mo kaya? O di ba? Bakit ka nag-judge?
Kung bakla, ay gusto na magdala sa kanya sa impyerno, huwag ikaw. Hindi ka dapat nagmakato, no? Dahil hindi yun ang ano natin, trabaho natin as believers. O, yung kunwari, may brother dito, tapos ang lambot-lambot. Tapos pag-bird ka na. Nagkanda ako nagpala ni Pastor Ferdy dito. I promise myself. Nang see, sana hindi ako madalas sa pangalan niyo dahil baka nadaloon. Sabi ko ba, Pastor, bakla na. Bakla yan. Nakikita ko yun sa may Hammersville. Pagkatapos ng church natin, napunta yun doon sa Hammersville. Kung sasabihin pa ano, baka nadaloon. Kaya, dalawang service niya. Dito yung first service. Dito yung second service niya. Dito yung first service. Gusto siya kasi orap doon. Dahil grabe ko malakpak, tambourine dance. Tapos pagka-worship, naloon. Hindi ako naloon. Siya naloon. Sabi ko, naloon siya. Sinisikot ko siya pa sa Berlin. So, ano eh. Bakalayan ko sa dito. Tapos, sa second service niya, nandun siya sa diskuhan sa may Hammersville. Dati may diskuhan dyan eh. Yes. Kasama niya yung kapwa niya mga bakla. Kung saan naka-robe lang siya na, alam niyo yung bagong ligo? Naka-robe lang siya doon. Tapos nagkasama niya. Nung ano na siya, minsan, nabuksan namin ni Pastor Ferdy. Sorry, Pastor Ferdy. Nabuksan namin ni Pastor Ferdy yung kanyang yung kanyang, kasi may pinapahanap siyang gamit sa kanyang maleta. Mayroon siyang maleta. Nung binuksan namin, sabi ko, Pastor, di naniwala ka na. Pero sa Pastor, hindi siya, wala naman, hindi siya nagsasabi na, alam ko, tumayin ka. Hanggang siya'y nakaalis at umalis, walang sinasabi si Pastor Ferdy sa akin na, alam, o sabi ko, inayaan namin siyang bumatin ng church, worship sa church. Alam ko kung dalawang service na inatinan niya, isang para sa Diyos at isang para sa Diyos. Bakit sabi mo parang, madilim eh! Ang ilaw yung pag-ganyan-ganyan. Yung nai ko, hindi ko alam kung mapunta rin yung talaga yung ilaw na yan. Ito ang alam kong ilaw na pagpunta ng langit, maliwanag. Hindi yung paiba-iba. Kasi nilatulan mo na ba sila? Wala kung may naniniwala kay Jesus Christ sa Lord. Ang iniisip nila ay yung kalayawan. Ang iniisip nila ay yung sa mga barkada ng kamunduhan. So, nag-judge ko na. Hindi ako nag-judge. Alam ko yung buhay ng kapatid. Hindi ako nag-bigro. Pero dito ko kay Pastor Ferdy, hindi niya kailangan sinabi na, oy, lumayas ka dito. Alam niyo pa sa alam kung saan pa umaatin ng second service. Hindi niya sinabihan si brother na huwag umatin ng church. Hinayaan niyang umatin ng dito. Ngayon nasa Pilipinas sa chapels ka, no? Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya para wala na dito si Pastor Ferdy, no? Buti na lang wala na siya dito. Pero ang ibig sabihin, ay ganito. Siguro, I still welcome him. Pero hindi ako katulad ni Pastor Ferdy. Na kaya niya yun. Sa akin siguro, sabihin ko, kasi may mga minsan, ewan ko sa inyo, no? May mga iba ng kasalina na ayaw nila yung mga taong makamundo. Dahil baka sabihin nila, ayaw nga eh, sir, ko nga eh, tignan niyo sa church niyo. Hindi ko din, sa church natin, welcome lahat. Amen. Boy, girl, bakla kang boy. Amen. Kahit ano ka pa man, pwede ka dito. Basta bakit pwede? Hindi ba, pinapromote ang kabanalan dyan? Ang kabanalan namin kapatid ay dahil kay Kristo. Amen. Hindi dahil sa anong mga gawa. Dahil mga kapatid, pag ang kabanalan ko ay galing sa akin lang, hindi ako makakapag-praise mo yun. Amen.
Dahil magaling akong makapag-away sa asawa ko. Pero ako natin, ang aking kakayahang tumayo ay hindi dahil sa mga ginagawa ko. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Kaya bakit kaya ko mag-minister? Dahil si Jesus ang nasa loob ko. Si Jesus ang nakakover sa akin. Amen. Kaya kung minsan, di ba tayo mga believers, ang nakikita sa atin, yung mga mali natin. Alam niyo ba yan? Minsan, Pastor, bakit ganyan? Bakit kayo ganyan? Ganyan. Sabi ko, sa loob ng mga believers, dapat pala tayo mga perfect na. Naglalakad na tayo ng ganyan, na malumanay tayo magsalita, na hindi na tayo nakakapagmura, no? Akala nila, ang mga born again, ay mga perfect na, no? Na ang palagi sa sinasabi, Hallelujah! Praise the Lord, brad! Amen, brad! Sabi, pag nagsasalita ako ng kapatid, para din akong Duterte. Hindi ako BBM na politiko. Pag nagsasalita ako, minsan masama ako magsalita. Ibig ko sabihin doon, hindi na ako born again, brother Network of Roy, dahil narinig na, kung magsalita parang Duterte. Ibig sabihin doon, hindi na ako born again, pag ako'y nakakapagpura. O, parang nag-iisip din siya eh. Parang hindi ma. Kaya ako din, tayo lahat, may mali-mali sa buhay. Hindi natin ma-perfect. Kasi pag-perfect mo na, Bye-bye. uwi ka na. Hindi ka na kailangan dito. Angel ka na kapatid. Hindi ka na nagkakasala. Pero habang nandito ka sa mundo, habang may dininga, habang may kailangan ka ng bathroom, magkakasala ka rin. E paano tayo makakatayo? Biyaya. Amen. Hindi dahil sa iyo, kapatid. Dahil sa iyo. Hanggang ngayon, meron pa rin akong makikitang mali sa iyo. Hanggang ngayon, meron pa rin makikita sa akin kung talaga may invista kung gagawin mo si Melody at hindi siya magsinungaling. Magsinungaling siya, tiligtas ako. Pero nagsabi na ng ito, saan mo naman sa ugaling niya? Mabait lang yan kung nag-preach. Ano yung sabihin naman din? Hindi tayo lahat makakatayo sa atin. Nako. Nakakatayo tayo Because dahil sa biyaya. biyaya. Lord, maraming salamat dahil sa Acts chapter 8 ay pinakita ninyo ang inyong biyaya. Biyaya kay Pablo, biyaya sa mga Samaritano, biyaya kay Felipe, biyaya kay Chuke, Juno, at higit sa lahat, Lord, biyaya kay Simon na muling bumalik. Amen. Kung sana, Lord, siya ay nakapagsisi, ay muling siya makatanggap. Lord, maraming salamat sa buong kwento, Lord, ay pinakita ninyo na hindi dahil sa amin. Kaya kaya namin maglingkod sa inyo. Hindi dahil sa aming kapayahan o kapanalan, kaya kami nakakapaglingkod. Amen. Thank you, Jesus. Ang lahat ng kaya namin gawin at ginagawa namin ay dahil sa inyong biyaya. In Jesus' name, Amen. Tayo sa akin tumayo para sa ating principal. Narinig mo na ba ang mabuting balita ay kung Kuya Jesus ay nakakasuot dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nagtaya at pinubuhay nila sa pagkayan. Ang sino mang maniniwala sa mabuting balita nito ay maliligtas. Subalit ang lahat na wala na mabuting balita ay kailangan natin kilalanin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Mahigit ang lahat ng mga sa kasalanan. Ang unang tao na sa kasalanan ay nakasalanan dahil sa pagkakain ng sabi ng Diyos at iwawain. Ito ay nakayon ng kalaman ng sa masunod at ama. Sinuway niya dahil ang utos ng Diyos at siya ay lahat. At dahil ang bawat
lahat ng kanibayan na ikaw ay makasalanan. Una, ang tao ay resulta ng kasalanan. Kaya ikaw ay may tao, ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pag-amuhi ay resulta ng kasalanan. Kaya ikaw ay may umuhi, ikaw ay makasalanan. Ikatlo, ang kahirapan ay resulta ng kasalanan. Kaya ikaw ay may paghihirap, ikaw ay makasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. At ang lahat ay sigurado mamatay ay ng panahon. Ang taong makasalanan ay hindi lang magtatapos sa kamatayan ay pagkatakot, pagkamuhi at mga paghihirap. Siya ay tatapos ng parusahan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia ay ang impyerno ay isang lugar na kapag ka ng mapunta doon ay hindi ka na makakalabas pa. Ito ang destinasyon ng taong makasalanan. Siya ay hatulan at tatapos sa impyerno para sa walang hanggang paghihirap. Paano tayo makakaiwas sa ganitong destinasyon? Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay kapatawad. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan may kailangan mamatay para ang ating mga kasalanan ay napatawad. Subalit tayo lahat ay nagmulakaya dahil walang pwedeng mamatay sa atin upang tayo ay maligtas dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya si Jesus ay nakamito sa daigdig na walang magibahid na kaya na pinanganak na natugig, pinanganak sa pagpagitan ng Spirit Santo, pinanganak ni Virgen Maria, na siya ay napapos sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya kung naniniwala ka sa masuking balita at ikaw ay pagkawalan ng ligtas, pagsisihan mo ang mga kasalanan at tanggapin sa Jesus ng buong puso, ikaw ay pagkawalan at iligtas kung maniniwala ka sa kamatayan at luming pagkabuhay ni Jesus para sa iyo. Panginoon, maraming salamat o Lord, Father God, Lord, sa napakagandang mensahe sa galing ito, Panginoon Diyos. Tunay nga, O Lord, na palagi mong kinakatok at pinapangusapan ang aming mga buhay sa pamamagitan ng mga salita, Father God, Lord, na siya patuloy na nagbabago, O Panginoon, nagko-convert sa aming mga buhay, Panginoon, kung anong buhay mayroon kami. At the same time, Lord, ang mga Father God, Lord, ay nagsiserve ang bilingkod kami sa inyo, God. Ngunit maraming salamat, Panginoon, dahil sa biyaya at grasya mo, Panginoon, ay punong-puno ka, Panginoon, Lord God, ng grace, Father God, Lord, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, alam mo, Father God, ang bawat isa, ang mga buhay po namin, anong ginagawa po namin, Lord, Ama. Alam mo, Lord, ang aming mga buhay, Ama, Panginoon, kung paano kami namumuhay, o anumang mga ginagawa po namin, Lord, tunay na, O Diyos, na kita mo ang lahat, Panginoon, Bugad. Ngunit, Ama, wala kaming karapatan na humatol at mag-judge sa aming mga kapwa, believers, Panginoon, Bugad. Lord, dahil, Ama, sa iyong love, Panginoon, sa iyong grace, Father God, Lord, Panginoon, Bugad, na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na nagsisi, Panginoon, Bugad. Katulad, Lord, ng mga tinanim mong mga words mo, Father God, sa mga dawagan, Panginoon, O Diyos, Lord, hindi mo pinahintulot na bunutin ang bawat isa, Panginoon, O Lord, dahil, Ama, baka may pagkakataon pang magsisi. Amen. Ang bawat anak mo, Panginoon, O Lord. Lord, Ama, patawarin mo kami, Lord. Ama, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa puso, sa isip, sa salita, at sa gawa. At the same time, Lord, tumatayo kami sa pulpito, Panginoon, O God. Lord, patawarin niyo po ang church. Patawarin ang bawat isa, Lord. Kung mayroon nang tumatayo dito, Lord, sa pulpito, Lord God, na gumagawa at mabalik pa rin. Paulit-ulit, Ama, Father God, na gumagawa sa kasalanan, Panginoon, O Diyos. O God, Lord, Ama. Father God, nawa, Panginoon, O God, Lord, bigyan niyo kami ng habag at awa. Awa mo, Panginoon, O God, Lord. Father God, Lord, linisin niyo kami. Bigyan niyo po kami ng tunay na puso, Lord, na yung true repentance, Panginoon, O Diyos, O God, Lord. Upang sa ganun, Panginoon, O God, ay mapagharian mo ang aming mga buhay. Dahil ang sabi ng preach, ang sabi ng message kanina is leading, Lord, and guidance, Panginoon, Lord. To be a leader, to lead a people, Lord God, we have the quality, Father God. Dapat mayroon kami yung good quality, Panginoon, na hinahangad at inahanap mo sa amin, Father God, Lord, in the name of Jesus, Father God, Lord.
minsan, Panginoon, nadadaig, Panginoon, ang kasalanan, Father God, Panginoon. O God, Lord, Ama, maraming salamat sa paulit-ulit mo mga salita na amin kong naririnig, Panginoon. O God, Lord, Ama, na siyang, Ama, Panginoon, Lord, nangungusap sa amin. O God, Lord, na siyang paniniwalaan po namin, Panginoon, O God, at magbabago sa aming mga buhay, Panginoon. O God, Lord, tulungan mo po kami, O God, Lord, na malakaran po namin, Lord God, ang iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, Lord God. Upang sa ganun magkaroon kami ng good quality, Lord God, to be a leader, Lord, Ama, in this church, Father God, Lord. Na, Ama, bawat pagtayo po namin, Panginoon po, Lord God, Ama, Father God, nakikita mo, Lord God, ang aming pagbabago, paunti-unti kami nagbabago, Lord God. Dahil ginagamit mo na kami, Panginoon po, Diyos. O God, Lord, Ama, break our heart and mind, Father God, Lord, Panginoon, O God, Lord, Ama, yung mga stronghold, Father God, Lord, palayain niyo po kami, Panginoon, O God, upang sa ganun lalo pa kami, Father God, Lord, na magamit mo at makausad ka, Lord God, sa aming mga buhay, O God, Lord, Ama, at mag-guide mo kami through your Holy Spirit, Panginoon po, O Diyos. Lord, maraming salamat sa biyaya at grasya mo, Panginoon, Lord, na walang hanggan, Panginoon, O God. Ngunit, Ama, Father God, Lord, Panginoon, nawa nga hindi rin po namin ito, Lord God, aabusuhin, Panginoon, na habang may pagkakataon pa, Lord, kami po ay magsisi, Panginoon, O God, Lord. Tulungan mo kami na maging totoo at tapat, Panginoon, at ibigin ka namin, O Lord God, sa aming mga buhay, at gampanan po namin at gawin po namin yung nais mo, Father God, sa aming mga buhay, O God, Lord, at makapaglingkod po kami ng totoo at tapat, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong sarap na mensahe po tonight. Lord, napaalala sa bawat buhay po namin, sa bawat isa po sa amin, Panginoon po, Diyos. Tunay nga, Lord, na walang perfect, Father God, na tumatayo. Ama, lahat kami ay galing sa kasalanan, Panginoon. But because of Jesus Christ, Ama, unti-unti kami naging perfect, Father God, dahil ka nang nais mo sa amin. Thank you for your love and grace for Jesus Christ, Panginoon. Ito po ang aking dalangin, Panginoon mo Diyos, sa matamis mong pangalan. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Dahil natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sumayin niyo nawa lahat ng biyaya ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Jesus. Amen. Announcement po tayo. August 15, ang mag-prepare sa atin sa Janet Pifra. Dinisabi na niya, God's willing, ang Israel. May another na assignment siya sa Pilipinas, but keep praying for her na para magamit din siya kung saan siya dadali ng Diyos. Kasi may mga assignment tayo. Hindi tayo nanatili sa Israel, but we need to obey the plan and yung mga task na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kailangan maging faithful tayo doon sa pinapagawa ng Diyos sa buhay ko natin. Ika nga, sabi na kanina, hindi tayo perfect. Pag perfect ka na, buhong ka na. Amen. Thank you, Lord. Di ba ako perfect? Hindi ba pala ako? Kasi assignment ka. Kasi gusto ko ni Lord na imomold ng todo-todo tayo. Amen. Kaya, continuous lang, di ba? Magpatuloy lang po tayo. Kasi the more you hear the word of God, sabi nga, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Yun ka ma-deliver sa Logos word of God. Amen? At excited na tayong lahat sa ating trip. Amen! Mag-invite pa po tayo. Mag-invite pa po tayo ng mga tao na nasa labas. Mag-invite tayo sa Sabado na po yung ating trip sa saan tayo? Night cheese feeding at saka water adventure sa Apo. Kaya, iyan natin, i-refresh natin yung sarili natin. Kasi, magpakahirap tayo, magpakahirap, iwanan lang natin, hindi natin na-enjoy. Mag-thinking ng pangalay cheese doon. Laki lang places na pumunta ako, pero gusto ko kasi gusto ko kumain ng 2 piso. Nakaupa ako doon, diba? Saya-saya, enjoy. At gusto ko sumakay doon sa tornado. Alam niyo yun? Yung tornado na sinakyan, na parang kang ginaganyan-ganyan. Sigaw ka ng sigaw, na-release ang mga stress. Amen? Kaya, purihin ng Panginoon
mag-invite po tayo. At continuous tayo sa ating mga prayer and fasting every Wednesday join. No, kahit saan kayo, sa Pilipinas na, mag-join pa rin. Kahit saan tayo lagay ng Lord, nakakonect pa rin tayo sa body of Christ. Amen. Kahit doon, dito, saan tayo makakonect. Dahil lang natin na may grow pa rin tayo. Amen. At continuous natin yung mga online, no? Reminders sa mga online, grow prayers, cluster prayer, kasi paano nag-grow tayo? Kasi sabi nga nung narinig ko, sabi niya, parang siya na-convict sa Word of God. Amen. I pray sa conviction na yun na ma-change na talaga. Kasi alam mo, change naman talaga tayo ng Lord. Sige lang, gugulang. Kasi habang buhay may pag-asa sa Panginoon. Amen. God bless everyone. Be